Hello, Gemini! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Rating para sa sign ng Gemini. Ito po ay para sa Disyembre 2025. Happy Holidays! O maligayang Pasko! Sana na-enjoy nyo ang inyong bakasyon. Kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring sa susunod na pag-upload ang siyang makaka-relate tayo. Kaya subscribe lamang po kayo para maabutan nyo ang next na pag-upload. Pero, naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't kayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito, deck na to, o sa deck na yan, lalo na dyan, kasi yan ang oracle card. At yan ay universal, ang mensahe o advice ng universe. Okay, Seven of Pentacles, nag-fail, maaaring nag-fail nung nakaraan pagdating sa investment. O pwede din naman na may tinanim ka, tapos hinihintay mo pa yung ROI mo, hinihintay mo pa yung investment return mo. Pwedeng nag-invest sa bagong venture, bagong business, pwede din na nag-invest sa relationship, pwedeng ganon. O pwede din naman na nag-invest ka, nag-diversify ka, pero parang hindi mo pa nakikita sa ngayon ang parang pagyabong o kaya yung bunga, wala pang bunga ng iyong mga paghihirap. Pwedeng, natabi ko muna yan ha, yan ang iyong core energy. Hindi mo yan makikita o mapuputol yan sa frame, okay lang yan. Kung na-OC, sige, tabi ganyan natin. Six of Wands, in reverse. Maaaring nag-fail sa dating pag-diversify, maaaring nag-fail sa dating business o sa dating venture. Pwede din naman na meron kang goal na hindi naman sa totally nag-fail, pero pwedeng may goal ka, let's say, halimbawa lang, kung content creator ka, 1 million subscribers by December, pero sa ngayon parang medyo malayo pa tayo doon. At parang alam mo yun, nawawalan ng gana. Yun yung nakikita ko kay Gemini. Para si Gemini ay mawala ng gana, totoong wala talagang gana. Parang apathetic na sa mga bagay-bagay at parang nahihirapan sa takbo ng mga bagay-bagay. Hermit, um, pwedeng ikaw ay nagko-contemplate o iniisip mo, what could I have been doing wrong? Saan ko pwedeng baguhin, anong aspeto ng buhay ko ang kinakailangan kong baguhin. Kung hindi ka umabot sa contemplation na yan, yan ang imbitasyon sa'yo ng universe. This is the Virgo card. Analyze your situation, reevaluate your options, reevaluate your choices para hindi ka nahihirapan. Pwedeng hindi ka pa makalaya so far sa isang sitwasyon na parang naglilimita sa'yo at gusto mong parang pumasok o um, mag-seek ng enlightenment. Parang napapaisip ka, anong ginagawa kong mali? Ano ang kinakailangan kong gawin para mag-succeed ako this time around? Kasi meron ng apathy o meron ng parang yun na nga, wala ng gana, hindi na natutuwa kasi nakakapagod na. Pwede din na paparami na ang pag-overthink mo ng mga bagay-bagay at it's weighing you down. Pwedeng yung iba sa inyo, 2025 is not exactly how you hope for or yung expectations mo ng 2025 ay hindi nangyari. And so, parang gusto mong baguhin yung approach mo this 2026 or this coming year kasi parang hindi naman nag-work yung mga tinry mong uh, spendan ng energy ng 2025, hindi siya nagbunga the way that you wanted to. Or pwede din naman na may unti-unting bunga pero hindi ito yung expectation mo na number. And so may paghihintay pa, may pasensya na hinihikayat ka ni universe na magpasensya pa, habaan pa ang pasensya. O pwede din naman na ito yung parang china-channel mo for the longest time. Buong 2025, you've been so patient pero parang walang bunga at hindi ka nag-succeed in a way that you want to. So parang, alam mo, tingnan mo yun, ino-offeran siya ng something, ng hot soup ba yan o ng kape, pero parang wala siyang pakialam. Pwede din naman na on the flip side, you care so much, so yung energy mo, tinotodo mo yung energy na binubuhos mo towards making it work.
If this is in a relationship, it's the same energy. Malaki na ang iyong ininvest, malaki na ang oras, malaki na yung sinakripisyo mo, yung inadjust mo, and parang hindi na, parang stale na, parang hindi na, wala na nangyayari. Kahit anong planuhin mo, parang hindi na siya na isa sa katuparan. And so, coming towards the new year, parang napapaisip ka, gagawin ko pa ba to? Magre-risk pa ba ako? Gagawa pa ba ako ng sakripisyo? May pangamba ka na na mag-risk ulit kasi maaaring hindi siya mag-turn out the way that you want to. Merong enerhiya ng isang tao, ito ay fire sign, messenger, fastest moving energy. I'm not sure if malakas ang loob eh. Pwedeng ibang tao, I'm not sure if ibang tao to, pero isa tong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Pwedeng you are dealing with the fire sign at medyo mapusok sila, passionate, charming, maganda ang energy nila at agresibo sila. Pwedeng yan ay patungo towards sa'yo, pero pwedeng business partner yan, pero pwede din naman na yan yung ex mo, o pwedeng yan yung tao na who is weighing you down. Pero, pwede din naman na ikaw to, at nagsisignify to ng lakas ng loob, tibay ng loob, tapang na to just go for it. Aggression, agresibo ka sa pag-invest pa, agresibo ka sa pag-take ng risks, agresibo pa na hindi hayaan na yung failure ay parang weigh you down. Lalaban ka laban ka for more success. Hindi ka susuko. Yun yung nakikita kong energy. Ang dami mong pinagdaanan na hindi maganda at ngayon napapaisip ka kung paano ibabaguhin ang approach. You will do the hard work. Mag-aaral kang mabuti. Pwede din naman na pag-aaralan mo, halos lahat nakuha to. Kung hindi yung Knight of Swords na reversed, ito ang nakuha. Eight of Pentacles, perseverance, patience. Ito ay Seven of Pentacles. After nyan, ito, you will do the work. At maganda ang disposition o maganda ang approach ni Gemini kasi you are coming from a matured space na hindi ka magsasulk. Pwede din naman sa umpisa nagsasulk ka, nagtatampo ka sa universe kasi parang ang unfair ng mga bagay-bagay. Bakit ako pa? Bakit? Maraming tanong na parang bakit ako yung sa akin binibigay to, ang dami ko nang iniportan, ang dami ko nang ininvest, ang dami ko nang sinakripisyo. Bakit ako pa? Pero hindi ka susuko kasi magta-try ka lang ng something new at parang tatimingan mo lang yung mga bagay-bagay. I strongly feel that this is something to do with career if not business kasi puro kaperahan ang lumalabas. Merong dadalawang isip, merong um, doubt, merong failure, tapos pero meron din naman na risk-taking attitude at pag-aaral or pag i-endure mo yung pagbabaga lulunukin mo yung pride mo, i-endure mo yung pain that comes along with business, dealings, tapos pag-iisipan mong mabuti, how can I be better, how can I do better, you would seek mentorship, pwede din ikaw yung mag-mentor ng ibang tao, at aantayin mo yung tamang panahon para mag-work ulit, aralin ulit, at magsimula ulit. Hindi ka susuko, yun yung nakikita ko. Although may pangamba, magte-take ka pa rin ng risks. You will do the work. Tipid-tipid muna. This December, parang siguro mapapaisip ka na, ito lang sinabi ko kanina, halos lahat lumabas to. Yung Knight of Swords, pero sa'yo lang hindi reversed. So, I strongly feel that kung ano man yung parang, di ba si Gemini daw ang social butterfly, at siya yung parang from one idea or one concept or one endeavor to the next, mabilis na mag-shift si Gemini. So ikaw, being the Gemini that you are, hindi ka susuko or hindi ka makukontento kung nasaan ka lang. Mag-venture ka into something new. You will do the work at pagsusumikapan mo, pag-iisipan mong mabuti kung paano yung approach, paano yung diskarte, hindi ka susuko, maaaring magiging practical muna at hindi ka muna magse-celebrate. Kasi siguro beginning of the year, in-expect mo na may ROI, return on investment ka na towards December.
Pero ngayong December, parang, shit, parang wala pa pala. Mali ako ng projection, nagkamali ako, pero hindi ko yun hahayaan na to get the best of me. And so, dahil ikaw lang may upright nito, pag-iisipan mo mabuti kung paano i-approach, magkaroon ng bagong approach, paano i-conquer yung kaba or pangamba in risk-taking. Pag-iisipan mo mabuti, analyze mo what have I done wrong and how can I be better, how can I do better. And in that way, i-instill mo rin ang patience. Core energy mo is patience. Waiting for the return on investment, waiting for some return on whatever you have invested on. Pero nag-expect ka na let's say mag-overseas travel, pumunta somewhere at the end of the year kasi akala mo may return on investment na pero wala pa pala. Pero hindi ka susukot, gagawin mo ang lahat para pag-aralin at pag-isipang mabuti at planuhin mabuti kung ano yung next move mo. It's not gonna be easy, or it hasn't been easy for Gemini this year, pero starting December, you would start to think or analyze yung sitwasyon mo in a way para mas maka-move forward ka ng advantageous para sa'yo. So, anong mensahe mo para kay Gemini? Mind that monkey. Monkey mind. Whenever you feel like hindi ka enough, hindi ka equipped, i-let go mo yung thought na yon kasi minsan yung utak natin kung ano-ano naiisip, ano-ano ino-overthink, or pati tayo ay kinukumbinsi ng utak natin na we're not good enough. So sometimes kalaban natin ang ating sarili. Be mindful kapag yung nagsi-self-talk ka na parang hindi ka naman magaling, kahit ano pang gawin mo, hindi ka naman magsasucceed. So, ingat ka pag sinasabi na yun ng utak mo sa'yo, kasi that is not so true. And the more you focus on success, the more it would manifest in your life. So, the Hermit card is a good invitation para magmuni-muni, para mag-debrief o para pag-isipan kung ano yung nagawa mong mali at kung paano pa mag improve. Kasi you are on the right path. Lahat ng taong nagsasucceed ay nanggagaling sa failure. So, you are exactly where you need to be, Gemini. And yun, subscribe lamang po. Like, share, subscribe. And thank you for being here. Sana makita ko ulit next time. Iwan ko na yun doon. Ako po si A. And see you soon. Bye-bye!